Nagbibigay direksyon ang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa Ombudsman para panagutin ang mga sangkot sa flood control scandal. Yan ang iginiit ni Ombudsman Boying Rimulya nang kumpirmahing nakipagpulong ang kanyang tauhan para sa konsultasyon sa draft report. Dumalo si Rimulya sa Strategic Planning Conference ng kanyang opisina para sa susunod na 6 na taon ngayong Martes, February 10 sa Baguio City. It gives us clues on what more questions to ask. And of course, it makes us think of how we can present them as evidence. Sa mga detalye at kung sino ang mga susunod na mapapakulong sa flood control scandal, tila matipid si Rimulya kung ano ang sunod na mangyayari. Pero sa naunang biro sa kanyang programa sa radyo na hindi dapat mag-alala si Senate President Tito Soto dahil handa na ang arresting team, Parang joke yan, pero hindi talaga siya joke. Siyempre, may warrant of arrest, arrest din. sa Senado, 3 miyembro ng Senate Minority ang nirerekomendang paimbestigahan sa draft report, sina Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Cheese Escudero. Samantala, iginiit naman ni Rimulya na kahit nagbitiw na sa pwesto, si dating ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap, kakasuhan pa rin siya. Iniugnay si Yap sa mga kumpanyang nasa likod umano ng ilang mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay Rimulya, nakatuon ang mga ebidensya sa mga testimonya ng mga natukoy ng state witnesses. Pero posible pa ring bawin ito at hindi igalang ang immunity kapag may iniwasan silang mga mahalagang detalye. Sa obserbasyon naman ng kinatawan ng United Nations sa nagsalita sa conference, may kakulangan pa rin sa kasalukuyang sistema para mapanagot ang mga may sala. First of all, wala tayong Whistleblower Protection Act na national. So yung mga whistleblowers natin, hindi natin sila maprotektahan. Yung sa conspiracy, so kailangan may ma-prove mo na may agreement to commit yung crime na yun. Hindi siya madaling i-prove. Yun yung mahirap, mahuli, yung pinaka-big fish. And many times, politically exposed person din siya. Dumalo rin sa pagtitipon ng Ombudsman si Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Aniya, kasalukuyan daw isinusulong ang ideya ng charter change o pag-amyenda ng saligang batas bilang tugon sa korupsyon. Pero nanindigan siyang hindi ito ang solusyon. Breaking out of these corrupt habits will require more than just regime or charter change. We must strike at the root of the problem. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus, Baguio City.